Uy, kumusta? Naitanong mo na ba sa sarili mo, para saan ba talaga yung pagpasok natin sa eskwela? Yan ang sasagutin natin ngayon, isang malaking-malaking tanong. Okay? Tara, simulan na natin. Alam ko, iisipin mo agad, para sa math, science, para matutong magbasa. Tama naman yon. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may mas malaki at mas exciting na sekreto sa likod ng lahat niyan? Isang bagay na, alam mo yon, mas mahalaga pa kaysa sa matataas na grades? So ano ba yung sekretong yon? Heto na. Ang totoong dahilan pala kung bakit ka nag-aaral ay para matuklasan mo yung napakagandang plano ng Diyos para sa'yo. At ang planong yon ay kung paano ka magiging isang malaking-malaking tulong para sa ibang tao. Ang tawag dyan ay tunay na edukasyon. At ang goal nito, sanayin ka para maging isang misyonero para sa Diyos. Pero teka, hindi yung misyonero na kailangang umakyat ng bundok o pumunta sa ibang bansa. Ang ibig sabihin nito ay yung pagiging isang katulong, isang tagapagbigay ng kabutihan at awa sa lahat ng tao sa paligid mo araw-araw. At ito yung pinakamahalaga sa lahat na dapat mong tandaan Sa mata ng Diyos, hindi ka lang basta isang bata. Nakikita niya yung lahat ng pambihirang bagay na kaya mong gawin at kung sino ka pwedeng maging. Meron kang potensyal na baka sa ngayon hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Grabe, ang ganda ng pagkakalarawan dito, di ba? Isipin mo raw yung isang napakaliit na buto. Para sa atin, buto lang yan. Pero para sa Diyos, nakikita na niya sa loob noon yung magiging magandang bulaklak o yung matayog at malaking-malaking puno. Ganon ka rin daw. Sa ngayon, para ka pang buto, pero nakikita na ng Diyos yung matayog at malakas na puno na kalalabasan mo balang araw. Okay, so para mas maintindihan pa natin yan, meron tayong pinaka-the best na example. Sino pa ba? Silipin natin kung paano si Jesus mismo natuto nung kasing itat mo lang siya. At alam mo ba, yung mga pinaka-importanteng aral na natutunan ni Jesus, hindi niya nakuha yan sa isang bonggang eskwelahan. Natutunan niya yan dyan lang sa bahay nila. So paano niya yun ginawa? Tignan natin. Una, natuto siya sa nanay niya at sa mga kasulatan. Pangalawa, gumagawa siya ng mga kapaki-pakinabang na bagay tulad ng pagtutulong sa karpinterya. Tapos, siya ay isang masunurin at mapagmahal na anak. At pang-apat, yung mga simpleng karanasan sa araw-araw, doon siya kumukuha ng karunungan. Napansin mo, yung pag-aaral niya hindi lang tungkol sa libro, tungkol to sa pagtutulong at pagiging mabuting anak. At dito na tayo sa pinaka-exciting na part. Dahil kung nagawa to ni Jesus sa bahay lang nila, anong ibig sabihin nun para sa'yo? Ibig sabihin, kaya mo ring simulan ang misyon mo ngayon na. Oo, tama yung basa mo. Hindi mo kailangan maghintay na tumanda ka o lumaki. Ngayon pa lang, sa edad mo, isa ka ng misyonero para sa Diyos. At alam mo kung saan yung una mong mission field, yung lugar ng misyon mo? Walang iba, kundi ang sarili ninyong bahay. Paano? Simple lang. Hindi to komplikado. Halimbawa, pwede mong pasayahin ng kapatid mo. O kaya, tulungan mo sila, mama at papa, kahit hindi ka nila inuutusan. Pwede mo ring unahin yung kaligayahan ng iba bago yung sayo. Maging mabait ka sa mga kalaro mo at maging matulungin sa mga matatanda o sa mga nangangailaman. Kita mo, bawat maliit na gawain yan, misyon yan. At ito talaga yung puso ng lahat, no? Na ang buhay natin ay hindi tungkol sa paghihintay na pagsilbihan tayo ng iba, kundi tungkol sa kung paano tayo ang maglilingkod sa kanila. Kasi dyan mo mahahanap yung tunay at pinakamasayang kaligayahan. So, heto ang challenge to sa'yo. Pagkatapos mo mapanood to, huminto ka sandali at mag-isip, sino kayang isang tao ang pwede mong tulungan ngayon? Kahit isang tao lang, sino kaya? O, balik tayo dun sa kwento ng buto na nagiging puno. Kasi yung pagtulong mo, konektado dyan. Tingnan natin kung paano. Kasi, dapat mong tandaan, bawat isang maliit na kabaitan na ginagawa mo, kahit gaano pa yan kaliit, para mo na ring dinidiligan yung buto sa loob mo. Yan yung nagpapalago sa'yo para maging isang malakas at mabuting puno. Kaya meron kang pagpipilian. Pwede kang maging parang isang tinik, yung buhay na puro ako lang, na nakatuon lang sa sarili. O pwede kang maging parang isang fir tree, isang punong pino, yung buhay na nagiging blessing, nagbibigay biyaya sa lahat ng tao sa paligid mo. At yung pagpili mong maglingkod, yan ang magbabago sa'yo mula sa pagiging tinik patungo sa pagiging isang napakagandang puno. At ito yung pinakamagandang pangako.
Kapag pinili mo yung buhay na tumutulong at naglilingkod, hindi lang ikaw yung nagbabago. Yung buong buhay mo, magiging isang magandang tandaya ng kabutihan ng Diyos na makikita ng lahat. Kaya pala sa huli, ang tanong ay hindi lang para saan ba ang pag-aaral. Ang mas mahalagang tanong ay, sino ba ang magiging ako dahil sa aking pag-aaral?